Naglatag na ng plano ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang mga pagbaha. Kabilang dito ang plano magkaroon ng polisiya pagdating sa pag-iipon ng tubig ulan. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Nitong nakarang linggo, maraming lugar ang lubang naapektuhan ng pagbaha dahil sa sunod-sunod na mga bagyo at habagat. Kasama ito sa tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address kahapon. Binigyang din niya ang patuloy na paghahanda ng pamahalaan laban sa banta ng mga kalamidad. Isa si Nanay Yolanda na naapektuhan nitong nakaraang pagbaha. Ang kanyang tirahan kasi malapit lang sa ilog sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City na laging binabaha. Anya, 50 taon na siyang nakatira dito at lalong lumalala ang nararanasan nilang pagbaha sa lugar. Every may bagyo ganyan. Ganyan ang sitwasyon namin dito. Nag-aalala ka siyempre. Kasi baka matatangay yung bahay mo. Kwento naman ni Gina, kinailangan nilang itaas ang kanilang mga gamit at nang humupa na ay tumambak ang kinakailangan nilang linisin. Kung iniisip naman ng ating Pangulo na gagawa niya ng paraan kung paano maresolba yung pamabaha dito sa atin sa Pilipinas, salamat naman. Sana ipagpatuloy niya na ito pa rin niya. Kaugnay nito, ayon sa Department of Environment and Natural Resources, plano nito ang pagkakaroon ng polisiya pagdating sa pag-iipon ng tubig ulan para makatulong sa nararanasang pagbaha. Ayon kay DNR Secretary Rafael Lotilla, kasama ang DSUD ay pinag-uusapan na nila ang pagkakaroon ng incentives para sa mga subdivision o housing developer na may storage pagdating sa tubig baha. Marami tayong potential areas kung saan natin ma-store even temporarily yung tubig. Ang tubig will be held or stored temporarily in order to slow down the drainage into the low-lying areas of Metro Manila. Binigyang din ng kalihim na ang mga ito ay dapat una nang nasa plano bilang bahagi ng paghahanda sa mga extreme weather event. The policy that the President wants is to integrate all of these. We can't just think about flood control, but we have to relate that with storing the excess water and therefore provide additional water not only for drinking, para din sa agrikultura at para din sa energy, yung hydropower. Sa bahagi naman ng Department of Science and Technology, nais nito na mas maramdaman pa ng publiko ang dalang benepisyo ng agham at teknolohiya. Ayon kay DOST Secretary Renato Saladum Jr., una na rito ang pag-alam sa posibleng hazards o risk na pwedeng tumama sa inyong lugar. Kaya malaking tulong ang pagkakaroon ng makabago at karagdagang kagamitan sa Pag-asa at PHIVOLCS para sa mas epektibong paghahanda sa dalang epekto ng mga kalamidad sa bansa. Ito po ay ginagamitan din natin ngayon ng artificial intelligence para pagdating ng weather forecast ng Pag-asa ay ma-improve natin. Upang yung forecast na 5 days, mapahaba natin sa 14 days. Yung processing time na 3 hours, gagawin natin 15 minutes. At yung forecast ay 2 square kilometers na mas localized pa. Dagdag pa rito ang maipahatid ang warning information sa publiko gamit ang app na kanilang nabuo, ang Hazard Hunter PH, at pagresponde gamit ang mga nabuong innovation. Samantala, tinalakay rin sa post-SONA ng PCO ang usapin patungkol sa kakulangan ng supply ng tubig, kung saan aabot sa 6 na milyong consumer ng water districts at kanilang joint venture partners ang apektado. Sa naging talumpati ng Pangulo, sinabi nito na titiyakin ng luwa na maibalik ang supply at mapanagot ang mga nagpabaya kaugnay nito. So right now, what we are doing is that meron kaming plano, whole of government, para maayos to at mabigyan ng lunas sa mga taong nawawalan ng tubig hanggang ngayon. One of them is Prime Water has some deficiencies in their contracts that we are trying to correct. And more, what we're trying to address is that the needs of these Filipinos. Ayon pa kay Salonga, may iba pang mga water districts na may joint venture agreement na may issue din. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.